guys, good morning. Welcome back to my channel. So for today's video, we are flying to Jeju Island. So first time ko mag-Jeju kaya I'm so excited. I'm flying via Korean Air. Ang mura lang ng nabook kong ticket guys. Like yung flight ko is Seoul to Jeju and then yung pabalik ko Jeju to Busan. Mga around 2,000 plus pesos lang siya yung round trip. Tapos syempre nag-avail ako ng 20 kilos na luggage balikan. Parang ang total niya lang is 4,000 pesos. Tapos nabook ko lang siya like 2 weeks ago. As in, mabilisang book lang siya. Ang mura, hindi ko nga in-expect na gano'ng kamura. Tapos Korean Air pa. Di ba parang ang Korean Air, parang kung sa Pilipinas, parang Philippine Airlines. Ganun, no? Kaya I'm so happy. Tapos, dalawa yung airport dito sa Seoul na alam ko. Yung una is yung Incheon International Airport. Kapag mga international flights, galing ka sa Pilipinas, ganyan, lalapag ka sa Incheon. Pero ngayon, since ang travel ko lang is within Korea, so from Seoul to Jeju, nasa Gimpo Airport ako. So mula dito sa hotel ko, dito sa IBC Hotel, sasakay lang ako, magti-train lang ako, papuntang Seoul Station. Tas sa Seoul Station, meron ng train diretso papunta sa Gimpo Airport. Ayan. Magdala lang ako dito sa sunscreen. Based sa mga napapanood ko, hindi naman kailangan na 3 hours before. Kahit daw mga 1.5 hour. Pero para sure, pupunta ako doon 2 hours before my flight. So my flight is 1:30 a.m. Anong oras na ba? 10:30 na pala. O, sakto 3 hours before my flight. Kailangan ko na umalis kasi mga 1 hour yung biyahe ko para dadating ako doon 2 hours before my flight. Nag-check-in na rin naman ako. So hopefully, mabilis na yung process natin pagka dating doon. Ayan, yung outfit ko is simple lang since pupunta naman tayo sa island. So this is my outfit. Naka-black shirt lang ako at shorts. Ganyan lang. Parang pupunta lang tayo sa palengke. De joke. Okay na yan, let's go. So nagsisearch ako kung paano makapunta from my hotel. Magbabay na tayo sa ating hotel, IBC Hotel. Thank you, IBC. And then, pupunta tayo sa Seoul Station. And then from Seoul Station, meron ng direct na train going to Gimpo Airport. Tapos habang nagsa-search ako, meron palang malapit na train dito maliban sa Dongmyo. Lagi ako nagdo-Dongmyo. Yung katabing station ng Dongmyo, Senseol-dong. Ang lapit lang pala, 7 minutes. So doon tayo sasakay. Go. Hindi pala Dongmyo yung pinakamalapit na station sa hotel, no? Kasi ito yung hotel namin, no? Ayan. Ito guys. Itong IBC. Ayan, ito. IBC Hotel. Ayan yung hotel, no? Tapos maglalakad lang pala kayo, wala pang 5 minutes siguro. Ayan na pala yung train station, oh. Ayan guys, may train station na pala dyan ito. So hindi pala siya malayo, sorry. Hindi pala malayo yung lalakarin nyo. Mali lang yung station na nababaan ko sa Dongmyo ako. Pero meron palang mas malapit after Dongmyo, Senseol-dong na station, okay? Ayan guys, so ang ganda pala kasi dito sa area, pwede kang dumiretso sa Incheon. Pero dito lang tayo bababa sa Seoul Station, line number 1. So yun guys, from Seoul Station, lumipat ako sa RX All Stop. Di ba nung kakadating natin sa Korea, nag-RX tayo pero orange yun, yung walang stop, diretso Seoul Station. Ito naman, RX din pero all stop. Every station mag-stop siya, yung blue na RX. So ganyan siya. And mag-stop siya sa Hongik University and sa Gimpo. And kung Incheon kayo, pwede rin kayong Incheon. Pero mas mabagal siya kasi lagi siya mag-stop. Ay, ito na pala. Let's go. Kung ganito yung gagawin nyo, for example, magdi-Jeju kayo tapos magdi-DIY kayo ng commute. Siguro mga 3 or kahit 4 hours nga before flight. Kasi medyo may ligaw-ligaw pa ako ng konti. Konti lang naman. Pero baka kasi maligaw kayo ng sobra. Tapos baka malit kayo sa flight nyo, no? Unless magta-taxi na lang kayo para diretso airport na. But since gusto ko talagang pinapahirapan yung sarili ko at yung doon tayo sa medyo nakakatipid na kaya ko namang gawin. So, commute tayo. Kaso, pawis. Yung guys, nakarating na tayo sa Gimpo International Airport, no? So, ito, meron dito ang domestic terminal. So, follow lang natin yung crowd. 11:56 na, ang boarding ko is 1 p.m. Pero since local flight lang naman ito, wala naman itong mga immigration. So, nag-check-in na rin ako. Hopefully, i-drop lang natin yung luggage. Bilisan natin para makapag-board na tayo.
At itong Korean Air guys, di ba 20 kilos yung check-in baggage ko. Tapos yung hand carry ko, 10 kilos. 10 yung free, di ba? Yun guys, may nakasulat naman dito kung anong counter ka mag-check-in. Yan, Jeju Air, Air Busan, Asiana, Air Seoul, East Jester. Dito tayo sa Korean Air 27 to 40. 27 to 40. Let's go! Hi, first time po dito sa kanilang Gimpo. International din pala ang Gimpo. Gimpo International Airport. 27 to 40 tayo, no? Say hi to Gimpo. May napanood ko sa kanila vlog na sabi nila kapag local flights daw, 1 hour before the boarding time, tsaka lang daw nag-open yung check-in counter. Kaya siguro hindi natin makita yung flight natin. No? To Jeju? This is your boarding pass? Yeah. Do you need a baggage drop? Yes. Follow me. So yung boarding pass ko, ano na lang pala siya. Yung QR code. Okay. Thank you. Yes. This is my boarding pass. Go to Jeju, right? Yes. This way. Thank you. Dito tayo sa Korean Air bag drop. Ayan. So yun guys. Nakuha na natin ating boarding pass. Pero, di ba meron akong online boarding pass? Hindi na siya pwede kasi kailangan yung middle name naka-print. So parang binigyan pa nila ako ng paper na copy. Ayan. Tapos yung middle name ko, sinulat nila kasi, ewan ko, kailangan doon nakasulat yung middle name and then, ayan na, ito na yung ating boarding pass. Nilagay ko na yung luggage ko and then, and gate number 7, boarding time is, what time is the boarding? 12:55. Ano oras na ba? 12:08. Pero ang bilis ng process, wala masyadong pila. Ayan, nagkakaroon na ng pila ngayon, pero kanina wala. And then, siguro 3 hours before your flight, alis na kayo kung magko-commute kayo ha. Or depende kung gaano kayo kalayo sa airport, kung malapit lang naman. Ako like 3 hours before my flight, umalis na ako para 2 hours before nandito na ako. Kasi again, local flight lang naman siya. Wala naman siyang mga immigration. But then, kung gusto niyo 4 hours, go. Pero ayun, nakarating ako dito ng alas 12. And then ang flight ko is 1:30 PM. Mabilis lang naman. Nakadrop ako ng luggage and then hanapin natin yung gate. Parang gusto kong kumain muna kasi hindi pa tayo nagbe-breakfast and lunch. Hindi ko alam kung may lunch itong nabook kong airline. May lunch ba to? Parang wala eh. So, punta muna tayo sa departure gate. Nasaan ba yung departure gate? Ayun. Departure is 3rd floor. Hindi ba nakakatuwa na kapag nakapag domestic flight around Korea. Pero again, ang mura lang kasi talaga ng nabook kong flight. Medyo mahal pa nga ng konti yun kasi Korean Air. Merong mga Jeju Air, ganun. Mas mura yung mga ganun. Kasi yung oras kasi nila maaga, like 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., ganun. Parang sabi ko, parang ayaw kong gumising ng sobrang maaga. Kasi sayang naman yung hotel ko. Di ba? Sayang yung hotel ko. Tapos, pag flight natin maaga tayo dadating sa Jeju, tapos hindi pa tayo makaka-check-in sa hotel. So, ang pinili ko is Korean Air kasi ang ganda ng flight, 1:30 p.m. So, dadating ako sa Jeju, 2:30 p.m. 1 hour lang kasi yung biyahe. So, pagdating natin, pwede na tayo mag-check-in sa hotel, no? Wala na tayong waiting. But yeah, ito yung departure ng Gimpo International Airport. Ay, ayan. Papasok ba ako dyan? Papasok tayo dyan, no? Nakaka-excite naman. Meron tayong domestic flight sa Korea. Dito na, papasok tayo. Tama ba? Sige, pila tayo. Yan guys, nakapasok na tayo. Cute. Ay, saya. Ang saya. First time natin makapag-Gimpo. May malaki silang screen dito. Sa gate number 7 daw tayo. Anong oras na ba? 12:19. 12:55 ang boarding. 1:30 ang flight.
Wait lang, parang gusto ko muna mamasyal. Kasi minsan lang tayo makatapak dito sa airport. Ay, nice. Merong convenience store. Mayroong nice to see you dun ako nakita. Ay, ayan no, merong convenience store dito. Nice to see you. So, pwede tayong mabili muna ng makakain dito. Dito yung gate 15 to 20, ayun. Pero since gate number 7 tayo, dun tayo sa kabilang side. Dito sa side na to. Kaya sige, magmili. Ay. Gusto niyo yan? Gusto ko yon. Char. Ay, may mga onigiri dito. Magkano? Fresh. 25 up. Mas malaki yung onigiri nila dito. 25% up daw yung size. Pero walang presyo. Nasaan yung presyo? Ito 37, so mga 150. So yun guys, nandito na nga tayo sa Gimpo International Airport no. Tapos bumili lang ako ng ano guys, mga makakain natin. Ang laki nito kasi wala sila maliit na size. Tapos yung kape, bumili din ako ng onigiri and parang ang sarap lang maglakad-lakad dito sa airport nila. Parang feeling mo nasa Korean novela ka, tapos parang sarangheya. Di ba? Dati napapanood mo lang to sa Korean novela, tapos ngayon nandito ka na dali. Sarangheya. Passengers in Zone 2 or after rows 42 may wait in the general boarding lane. Ganun. Sorry. Tara na, punta na tayo sa gate natin. Sarangya. Para ka nasa K-drama. Tapos parang Charatan kita chadare sapa. Tapos may dadating na opa, no? Wala eh, walang opa. Ay, ang cute ng baby. Guys, so wait lang tayo sa ating boarding, no? So yun na yung plane namin. Korean Air. Yan, titipla ko lang yung kape ko dito. Kaya ba dyan? Kita ba tayo dyan? Nakape lang tayo. Ay, may basurahan ba dito? Hindi ako kumuha ng straw. Kalimutan ko na naman. 대한항공에서 부산으로 여행하시는 고객을 찾습니다. 12시 35분은 9번 탑승구를 이용하셔 탑승해 주시기 바랍니다. 감사합니다. So ito yung binili ko ng onigiri. Parang kimchi, fried kimchi pork naman. Parang ito yung favorite ko, fried kimchi pork. Nagtry ako ng fried kimchi tuna, okay din naman. Pero parang mas favorite ko ang pork. And guys, ito yung favorite ko na kimchi sa Korea, fried kimchi pork. Medyo may pagkamaanghang lang siya ng konti, pero kaya ko naman. Hindi ako masyadong mahilig sa maanghang, pero nasasarapan ako dito. No, favorite ko talaga itong fried kimchi pork kasi siksik liglig. Parang siksik na may ulam ka na, parang kumakain ka na ng minudo. Minudo, no? 2시 55분 출발 예정인 인삼 0215편 Cheers. 여러분께서는 탑승과 시차 후 2번 게이트로 오셔서 탑승해 주시기 바랍니다. Mm. Buti na lang merong convenience store dito, no? Nakakain tayo while waiting. Medyo nabubuhay din ako sa convenience store sa Korean. Marami kasi silang mga pagkain na parang okay naman yung quality, no? Na ganito. Maganda naman yung quality ng meat. Nabubuhay na ako. Pero number one ko pa rin na convenience store is Japan talaga. Sobrang ganda ng convenience store ng Japan. Like, kahit everyday ako kumain sa Japan ng convenience store, okay lang. Siguro number 2 is, Thailand. Maganda rin yung convenience store ng Thailand. Yung mga countries na favorite ko ang convenience store, Japan, Thailand, Korea, Taiwan. Yan, yung 4 na yun.
Favorite ko yung mga convenience stores nila. Parang kahit everyday mag-convenience store ako, okay lang. Ayan, sa mga nagtatanong pala kung saan ba ako nagbo-book ng flight, kung paano ako nakakakuha ng mga cheap na flights. Nagtitingin lang ako sa website. Marami naman mga third-party sites like Skyscanner, cheapflights.com, cheapoair, di ba mga ganun, like trip.com. Basta yung mga third-party website, i-enter mo lang doon yung, for example, multi-city, i-enter ko lang doon Seoul to Jeju, tas Jeju to Busan. Tapos mag-recommend yung site ng mga combination ng different airlines, kung saan yung cheapest, kung saan yung pinaka-best, ganun. So, ang problema lang minsan kasi third party sila kapag, for example, i-cancel mo yung flight mo, i-approve pa ni third party tsaka ni airline. So, dalawa yung mag-approve. Medyo matagal yung process. Boarding na yata. So, for this flight, nabook ko siya sa cheapflights.com. In-enter ko lang doon. Tapos, itong pinili ko is yung Korean Air kasi nga maganda yung time. Tapos, konti lang naman yung difference ng price kasi sa ibang mga super aga na flight. We will now begin the boarding process for Korean Air. Excited. Excited ka? First time tayong sasakay sa Korean Air. First domestic flight around Korea. Let's go. So yun guys, ang travel time daw from Seoul to Jeju is 1 hour na flight. So I'm gonna see you later. Hi guys, you finally arrived to Jeju International Airport. Yay! Selfie muna tayo. Yay! So ang travel time from Seoul was 1 hour. Medyo may turbulence kasi nga maulan yung panahon, pero carry lang naman. Exit na tayo. Wala naman tayong kukuhanin na SIM card or something. Ay, ito na. Yan guys, ito na yung arrival ng Jeju International Airport. Let's go. Ayun na, may mga rental cars na dito, oh. Rental cars. Taxi and buses dito daw. Based sa mga napapanood ko guys, mas maganda daw talaga kapag mag-Jeju kayo, magre-rent kayo ng kotse kasi yung Jeju, diba, yung island, yung mga tourist spots, medyo magkakalayo sila from one another. So, pahatiin mo yung may mga tourist spots sa north, sa west, sa east, sa south. So, kung i-commute mo, medyo mahirap. Kasi may train ba dito? Parang walang train, no? Wala yatang train dito, more on bus lang and taxi. So, nag-check nga ako sa Klook. Meron namang mga car for rent na doon. Pwede kayo mag-rent ng kotse. Kaso nagdadalawang isip ako kasi yung mapa nga ng Korea, di ba naka-Korean character? Tapos minsan yung mga signages nila naka-Korean, baka mahuli ako or baka magkaroon ako ng... Basta hindi lang ako confident, tapos mag-isa pa ako. Di ba? Kung may kasama ako, baka magkaroon ako ng lakas ng loob. Pero kapag mag-isa ako, medyo natatakot ako mag-rent ng car. So magbabas tayo guys. Ang binook ko naman na hostel, mag-hostel lang ako is... medyo malapit lang dito sa airport. Na-research ko na dati, meron daw bus na papunta doon. Actually, hindi dapat ito yung hostel. Ang cute naman ito. Wait lang. May nag-explain yung tao. Na-distract ako kasi. Ang cute ng mga photo. Ayun, no, kung magbabala kayo mag-Jeju, tapos meron namang marunong mag-drive sa inyo, better na mag-rent na lang kayo ng car. Pero ako, magkukommute lang ako. Tapos, nag-clock tour na lang ako sa mga attractions na pupuntahan. Kasi medyo malalayo siya, guys. Kung i-commute nyo, medyo mahirap. Feeling ko medyo mahirap kasi nga hindi tayo masyadong familiar sa mga bus dito. So magko-clock tour ako. Dalawa yung clock tour na in-avail ko. Yung una yung top attractions tour. Yun yung mga top attractions dito sa Jeju. And then yung pangalawa is yung eastern tour. Meron pa sila mga southern tour. Pero itatry ko na lang i-DIY yung southern, pero di rin ako sure kung paano ko siya i-DIY. Pero gusto ko lang na meron akong i-DIY kahit paano. Hindi naman natin kailangan ng SIM card or what kasi yung wifi natin sa Seoul, nagana din naman dito.
And then, yung pera, may pera pa naman tayo. I think wala naman tayong kailangan na dito sa airport, no? Kailangan lang natin kumain kasi medyo gutom ako. Pero, tara na, hanapin natin yung bus. Okay guys, so ang binook ko na hotel is called Ganse Guest House. Of course, sa Klook ko lang din siya na-book. And then, from the airport, magbabus daw tayo, 8 stops. Pero ang ganda kasi pagbaba natin, parang 1 minute na lang, Ganse Guest House na. So doon daw tayo sasakay sa Jeju International Airport, Yeongdam City Hall. Saan kaya ito? Nung kasi sa mapa ko, ito na daw. Kung nasaan ako, nandun na. Nandun na yung bus. So baka lalabas lang tayo dyan, no? Actually, meron dito mga information. Napanood ko sa isang foreign vlogger. May information dito sa arrivals. So kung hindi kayo sure kung anong bus yung sasakyan, you can ask the information. Pero ako, since may Google Map naman, may Naver Map naman, magtiwala na ako dito. So, bus 330-2. Tara. Punta tayo sa mga bus station. Sige guys, kain muna tayo sa egg drop. Parang nagugutom na naman ako. Ba't gano'n? Kakakain lang natin kanina ng onigiri, di ba? Guys, gagamitin ko yung aking GCash kung gagana. Would you like to print a receipt? Yes. Charing. Payment completed. Thank Ay, you. gumana yung GCash. Love it. Ayan guys, kung ayaw nyo ng magdala-dala ng maraming cash, pwede naman yung Visa, ay GCash Visa card. Iantayin ko na lang ba itong tawagin? Maghanap muna tayo ng mga upuan. So guys, paano ba ako nag-decide ng hotel or hostel na pag-stayan ko dito? Di ba nga kasi hindi ako magre-rent ng kotse, so kailangan ang hotel ko malapit doon sa meet-up ng Klook Tour. Kasi pag nagbubook kayo sa Klook, makikita nyo naman yung kung saan yung meet-up. Ito. So, almost lahat ng Klook Tours dito sa Jeju, dalawa lang yung lagi yung meet-up point niya. Sa Ocean Suites Hotel, tsaka sa Shilia Duty Free Shop parking lot. Pwede kayo mag-check-in na rin dito sa Ocean Suites Hotel para malapit na para pagbaba nyo, pick up na lang agad kayo sa Klook Tour. Chinek ko sa Klook, parang hindi rin naman siya sobrang mahal itong Ocean Suites Hotel. Especially if family kayo or dalawa kayo, magkasama kayo. Parang hindi rin siya sobrang mahal. Although, I opted for a hostel kasi mag-isa lang ako. Actually, yung ibubuk ko dapat na hostel is yung isa. Ano nga ba pangalan ng ibubuk ko? Ang gusto ko talaga na hostel talaga, Bed Radio Dongmun. Kasi sinerch ko mga malapit lang siya dito sa Ocean Suites Hotel. So sabi ko para lalakarin ko na lang papuntang meet-up point sa mga Klook Tour ko. Kaso, nagbigla siya nag-sold out. Parang in-add to cart ko muna siya. Hindi ko yan siya in-add to cart. Parang inano ko muna siya. Ay, wait lang. Wait lang, dito na yung order ko. Ay, hindi pa pala. 349. May number pala. Ayan na. Thank you. Ang ganda ng presentation ng kanilang egg sandwich. Beef teriyaki. Coke and ano to? Hash brown yata ito. Hash brown, diba? Ang ganda, pang Instagram. So, I recommend guys, for example, kung pupunta kayo sa Jeju, tapos magkuklok tour kayo, hanap lang kayo ng hotel na malapit dito sa Ocean Suites Hotel kasi ito yung laging meet-up point. Or mismong dito na kayo mag-check-in. So, ako naghanap nga ako ng hotel. Ang una kong nakita is Bed Radio Dongmun na hostel. Tapos maganda rin yung review, ganyan. Hindi ko kasi agad binook kasi hindi ko pa alam kung anong date ako magpupunta sa Jeju. Tapos nung decided na ako sa date, sold out na siya. So, ang next option ko is Gansei Guest House. Medyo mas malayo siya. Pero baka, di ko alam, magbabas na lang siguro ako. 2 nights ako dito sa Gansei Guest House. Tapos lilipat ako ng 2 nights dito sa Bed Radio Dongmun. Yung gusto kong hostel kasi bakante siya sa susunod na mga araw. So, ayun yung recommendation ko kapag pupunta kayo sa Jeju na hindi kayo magdadrive. At mahirap din kasi siyang i-DIY. For me, mahirap siyang i-DIY kung magko-commute ka. Parang kasi nga malalayo yung mga tourist destination sa isa't isa. So, time-consuming yung pag-commute. I really recommend na mag-avail na kayo ng tour, especially kung limited yung time nyo, para mapuntahan nyo lahat. So, ayan na. Before tayo pumunta sa ating hostel, kakain lang ako. Picturean ko lang kasi I'm loving the presentation. French toast. Wow, sarap. Ang sarap ng beef teriyaki.
Para siyang kebab ng konti. Pero mas gusto ko yung lasa. Ganda rin yung texture ng French toast. May egg dito. At may mayonnaise ba yun? Ang sarap. Ang sarap. Ay, meron palang ano, sriracha. Try natin yung palaman, sriracha. Parang ketchup na tsaka sriracha. Ano ba yung sriracha? Feeling ko lang ganun yung lasa, pero hindi ko alam kung ano yung sriracha. Pag naghahanap kasi ako ng hotel, guys, for example, di ba, may nahanap ako ng hotel na feeling ko affordable at gusto ko naman, isa-search ko sa Google Map yung name ng hotel from to ganyan. Isa-search ko yung distance, tapos sinecheck ko lang siya sa mapa. Ah, okay, walking distance lang. Sige, dito na ako. Ah, okay, madali lang. Kasi parang ang location, very important ang location ng hotel. Kasi kung sasabihin mo, okay, makakamura ka sa hotel, pero ang layo naman pala. So, magta-travel ka ng napakalayo, gagastos ka rin at yung time mo rin, di ba, parang masasayang. So yun guys, dito tayo sa gate number 1. Tama kaya tong sinasabi ni Mapa. Sa gate number 1 daw lalabas, tapos meron daw mga bus. Pero wala akong nakikita mga bus. Ayan guys, nasa labas na tayo ng Jeju. Ay, yun na yung Hello Jeju. Ayan, may mga bus. Ayun guys, may mga bus lang pala dito sa labas. Okay, sige. Lakarin natin dun sa bus stop. Sabi ni Google, ang sasakyan natin is bus 330-2. Tapos meron pala mga bus number dito, oh. Ayan, oh. Bus 112, 111. So, hanapin natin yung 330. Ayan. 331 lang. Walang 330. Ayan. 331. 332. What's yung 330? Bakit nag-skip? Nag-skip sa 330. Kung ano yung bus na kailangan ko, yung pa hindi wala dito. Gate number 2, ayan o. Gate number 2, tapos paglabas, meron dito bus 331, 332. Pero yung hinahanap ko kasi sana is 330. Check lang natin yung mga lalaki. Check lang natin yung bus number dito sa kabila. Wala eh. Wala, nandun talaga. Ba't walang 330? Actually guys, hindi lang pala siya bus 330. Marami palang bus na pwedeng sakyan. Basta dadaan dun sa area. So may nakita ulit ako ng isa pang bus. Bus 465. Meron ding isa pang bus 43. Actually, depende pala. Wala namang specific na bus. Pag nandito na kayo sa airport, mag-Google Maps lang kayo. Ayan. Mapapakita naman, di ba itong naka-highlight na blue? Ayan. Nakasulat dyan kung anong bus number. Saka ito rin, naka-highlight na green. Ayan, bus, kita ba dyan? 46. Ayan. Bus 465 daw. 9 stops, tas 1 minute lang. Sige, lakarin natin. Nandun yung terminal niya daw sa may... Magni-naver nga ako yung Google, parang hindi exact location yung binibigay ni Google. Like a Naver. Ayun, hindi ko siya ma-search sa Naver eh. Pag naka-English kasi search mo, Gansi Guest House. Minsan ayaw ni Naver. Sige, Google na lang. Pagtsagaan na lang natin si Google. Gansi Guest House. 43. 43-1. Go. Kaya natin ito. Marami mga bus station dito. Marami mga bus stop. Okay, so hanggang paikot yan dan. Ay, naglalakad sila papunta doon. Ano ba yun doon? Baka may train station dyan, no? Char. Or taxi. Ayan, may mga bus dito. 182. Yung problema ka lang kasi dapat alam mo yung bus number kasi yung mga nakasulat Korean sa taas. So, magre-rely ka lang talaga sa bus number. Ayun guys, nagkaroon na ako ng pag-asa. Di ba sabi ni Google, 43-1. Ayan, may nakita ko 43-1. So, dito pa rin talaga siya sa gate number 2. Ayan. Ay. So, dito pa rin talaga siya sa gate number 2 guys. Feeling ko dito yung mga sakayan. Ay, sa area ko pala. Ayan. Andito yung maraming bus number, ganyan.
Guys, kaya very important na meron kayong T-money no, sa Korea. Kasi for example, ito, ginamit ko sa mga subway sa Seoul, tapos sa yung airport railway, tapos ngayon sa mga bus, nagagamit ko. Tapos pati dito sa Busan tuloy, Jeju, yung magagamit ko siya sa mga bus, no? So, I recommend, bili na kayo ng T-money para hindi na kayo hassle maghanap-hanap ng ticket. Kasi meron na kayong T-money. Tapos pinaloadan ko na rin siya ng malaki kasi matagal naman ako dito. So, para hindi na rin ako paload ng paload. Pinaloadan ko siya ng 50,000 won or mga 2,400 pesos siguro yun. So, ito na yung nangyari, guys. So, ang tagal kasi dumating ng mga bus na sinasuggest ni Google na yung bus 330, bus 465, ganun. Mga magpo 40 minutes na ako na nag-aantay dun sa... Wala talagang dumadaan. So, sabi ko, sige, kahit anong bus na dumaan na parang same kulay, sasakyan ko na, baka same naman yung ruta na dadaanan. Tapos sumakay ako sa bus, ano bang bus number yon? Tapos nung titignan ko sa mapa, lumalayo ako masyado. Mag-taxi na nga lang tayo. Na-stress na ako, magta-taxi na lang ako ngayon papuntang hotel. Kasi ang hirap magbiyahe ng... may mga bagahe ka, tapos parang buhat-buhat ko sa bus, ganyan-ganyan, maano-ano pa ako, di ko pa mabuhat ng masyado. Nagiging cargador na naman ako. Sige nga, isa pang try kung kaya nating, kung may bus na dadaan dito. Nakaka-stress. Mayroon pa daw, may pag-asa pa. Meron daw bus 335, tapos didiretso din dun sa hotel namin. Pero tama ba itong inaantayan ko or dun sa kabila? Meron din kasi dun sa kabila no? Oh. I-check ko lang kung merong bus 335 dito, guys. Ang hirap mag-commute, di ba? Bus 440, 415, 325, 312. Okay, guys. Doon ako sa kabilang side ng bus station. Kasi dito, 335 wala. Meron lang dyan 336, ganun 334. Yung parang odd bar even. Basta yung ganun, yung... Huwag nyo na akong pag-isipin kasi hindi ako makapag-isip dyan. Nilipat tayo doon. Ayan. Kasi doon yung 335. Kumbaga, babalik tayo sa pinanggalingan natin. Let's go. Jeju Day 1. It's giving stress. Charot. Ayan na guys. Exploring Jeju Day 1. Naligaw na naman ako na. Stress na ako. Hindi talaga ako na-perfect. Kapag bagong lugar, for example, pupunta ako sa bagong lugar, never pa ako na-perfect. Na parang, walang ligaw, yung ganon. Laging may no? Hayaan mo na. Dadating din tayo sa point na hindi na tayo maliligaw. Mga after 10 years. Charis. Ayan guys, magbabas tayo. Sana tama na, no? Weakness ko pa naman yung pagbabas. Nakakaloka. Ayan, so chinik ko sa Google. Marami tayong pwedeng sakyan. Merong bus. Ayun, merong bus 335, 365, 300, 301. Ayan, merong bus pero hindi yan pwede. 440, ganyan. Kanina kasi, nung nag-aabang ako, ang tagal nung bus, tas lahat sila sumakay doon sa bus na yon, parang punuan, lahat sila sumakay. Sabi ko, baka ito na rin yung sakyan ko. Dadaan din naman siguro to sa city center. Ibang ruta pa. At least nakapunta tayo sa area na to. Ang silver lining, nakapunta tayo sa area na to ng Jeju. Or Daligon na naman si Person. Ayan, marami namang option kung ano na lang pinakauna na bus number na dumating. 365. Ayan, 365. Ilaban na natin to. Ayan guys, bus 365. So ayan guys, finally, ang dami natin pinagdaanan pero nakarating na ako dito sa aking accommodation sa Gansi Guest House. So, nag-stay ako dito sa may north na area ng Jeju or sa may parang city center. Sige, ito. Sa mga, kung magpaplano kayong pumunta sa Jeju, imagine niyo ang Jeju Island. Papakita ko dito yung mapa. Hatiin niyo siya sa north, sa south, sa west, tsaka sa east. So, sa north na side, ayun yung, nandun yung Jeju Airport. And then sa north na side, nandun din yung mga meet-up ng Klook Tour if ever mag-tour kayo. Sa north na side, andyan yung para mga city, mga, basta medyo civilized or medyo andun yung mga buildings, ganyan. Sa north yan na side. Sa south naman na side ng Jeju, ayan yung mga beach, medyo nasa mga dagat-dagat.
Yan. Tapos sa mga west naman, marami ding mga tourist attractions sa west na mga landscapes, mga aesthetic na beach, as well as sa east. Sa east din, marami dyang mga tourist attractions, mga nature, ganyan-ganyan. So, nung nagde-decide ako, sabi ko, saan ba ako mag-stay? Sa may north, sa south, sa west, or sa east? Nag-decide ako na since first time ko, dito ako sa north side magstay, sa parang city center. Kasi, nandito yung malapit sa airport, nandito yung mga malapit sa Klook Tour. So, hindi na ako magbibiyahe ng sobrang layo kapag magtutour ako. Kasi nga, ang Jeju, hindi siya maliit na island, no? Parang hindi mo siya mapupuntahan lahat in one day. Parang i-divide mo talaga siya ng, okay, today sa South Tour tayo, next day sa East Tour, another day sa West Tour, ganun. So, dun muna ako dito sa North ako nagstay para safe na malapit ako sa airport at malapit ako sa meet-up ng Klook Tour. Pero sa South, maganda din kasi nandun yung mga dagat. Kumbaga makakakita kayo ng accommodation na maganda yung view. So, depende kung ano yung gusto nyo gawin. Gusto nyo ba mag-chill lang sa Jeju na hindi kayo magtutour? Pwedeng sa South kayo or sa East or sa West. Pero since ako magtutour kasi first time ko, dito ako sa may North. Kasi nandito nga yung city center. And actually may mga nakita akong accommodation na magaganda like sa South, sa East, sa West. Kaso nga, ang concern ko is yung transportation since hindi ako magdadrive. Siguro kung magdadrive ako, okay lang kahit sa ang area ako magstay kasi madadrive ko naman. Pero natatakot ako baka maligaw-ligaw ako tas malate ako sa mga tours ko, ganun. So, since first time natin sa North muna ako magstay. Siguro sa mga next time na balik natin, magstay tayo dun sa mga West, East, ganun. Kasi aesthetic talaga yung mga hotels dun, mga accommodation. Tapos hindi rin siya super mahal compared sa Seoul, no? And then, mag-avail ako ng 2 Klook Tour. Pinakauna is yung Jeju top attractions tour. So, yung mga sikat na attractions sa Jeju, pupuntahan natin in one day. And then, another tour is yung eastern side. Kasi nakita ko yung eastern side, parang ang ganda ng mga landscapes. Basta parang na-amaze ako sa mga pictures dun. So, gusto kong i-tour yung 2. Tapos, yung south na part, yung beach, siguro i-DIY ko lang. Kasi pwede namang mag-commute. Pero, hindi rin ako sure kung kaya ko. Pero, may one day ako na DIY. Kasi 5 days ako dito, guys. So, yung day 1 ngayon, arrival. Wala naman akong itinerary. Day 2, yung eastern tour. Day 3, free day ko lang. Pero magsa-south tour ako ng DIY. Tapos ang day 4 ko is yung mga top attractions. Yung mga sikat dito sa Jeju. And then day 5 is, wala na rin akong itinerary kasi flight ko na papuntang Busan naman. So, 5 days tayo dito sa Jeju. I recommend nung mga nagre-research ako, at least nga daw 3 days. Pero parang feeling ko kahit 3 days, konti lang mapupuntahan nyo. So, kung kaya ng 5 days, 5 days nyo na lang din, guys. Tapos ito pala yung pinagstayhan ko. It's like super affordable lang to, guys. Gansi Guest House. Ganito yung itsura niya. Yung sa harap ko, ayan. Parang 2 lang kami. Ayan. Dito may maleta, so for sure may tao dyan. Pero dito wala din. Wala ring tao dyan. So, parang good for 8 yung room na to, pero 2 lang kami na naka-check-in. Parang feeling ko hindi puno kasi hindi yata, ewan ko kung peak season yun or what. Tapos meron kaming sarili namin toilet and bath. Ayan. Meron kaming sink, toilet, and meron na kaming sariling shower. So, itong isang toilet, magsishare kaming 8, no? Pero ngayon, 2 lang naman kami, so hindi problema. And then, syempre, meron pang extra toilet sa labas. Kapag for example may tao dito tapos siguro napupupo ka na, meron pa namang extra toilet doon sa labas, parang emergency toilet ganun. But since walang tao, wala rin yung naka-check-in dito, baka namamasyal na siya. So I think hindi naman magiging problema ang CR kasi 2 lang kami. So ayan lang, pinapili ako ni kuya, ito yung pinili ko sa baba kasi meron ding locker. Yung malaki kong luggage kumasya dito sa aking locker. Tapos yung maliit ko, ilalagay ko na lang dyan sa harap ko kasi wala naman akong trust issues sa mga pinagstayhan ko. Ayan. Alam mo, di ba nag-bus tayo? Ang dami kong pinagdaanan, naligaw-ligaw tayo. Pero parang ang dami kong natutunan. Ang dami kong natutunan na, ganito pala mag-bus. Yung parang ina-analyze ko dun sa Google. Nalilito kasi ako minsan ang daming numbers dun. Na parang, ano ba itong mga numbers? Yung pala, yung iba't ibang bus number, pwede mo palang sakyan yung iba't ibang number na nandun. Akala ko, nakafocus lang yung mind ko sa iisa na parang sa pinakauna. Akala ko sa pinakauna, yun lang pwede kong sakyan.
magkakatabi pala yun, tas lahat ng mga numbers na nandun, pwede mo palang sakyan yun. Kaya kanina, ang dami nang dumadaan ng mga buses. Hindi ko sinasakyan. Yung pala, pwede palang sakyan. Stress ako. 'Di ba? At least charge the experience. Parang feeling ko tuloy ngayon, confident na ako mag-bus. Ako mag-promise, baka maligaw na naman ako. But wala akong itinerary ngayon, pero siguro mag-walk around the area lang tayo. And then let's see kung anong magiging first impression natin sa Jeju. Yay! Guys, ang lapit lang nung, di ba ito, Ganse. Yan, Ganse Guest House. Tapos paglabas nyo lang, meron ng bus stop na. Ayan na, oh. Ayan. Ito. Yan, bus stop na siya. Ang saya, di ba? Ang saya. Gusto ko dito sa Jeju kasi walang train. Masasanay tayo mag-bus. Ayun guys, meron akong nakilala sa hostel na traveler siya, si Huey from Brooklyn. Sa may New York daw siya. Tapos 2 years na siyang nagta-travel sa Asia. Dito sa Jeju, magto 2 months na daw siya. Grabe, ang tagal niya mag-stay, no? So nag-ask ako ng mga recommendations kung ano mga pwedeng puntahan dito sa Jeju. Marami siyang sinabi. Pero hindi ko na-retain lahat. Basta may sinabi siyang night market. Dongmun Night Market. Tapos sabi niya maganda daw yung location itong Ganse Guest House kasi malapit lang sa Jeju City Hall. Yung Jeju City Hall, marami daw doon mga bus stops na pwede ka magpunta sa different parts ng Jeju. So yan, lakarin natin papuntang City Hall kung ano yung sinasabi niya maraming station. Yan, merong cinema ba ito? Ayan guys, ito yung Jeju. Medyo umulan lang kanina. Ayan oh, may mga salon dito. Gusto mo magpa-haircut ng Korean haircut? Yung south na part ng Jeju pala is Sugipo. Sugipo yung tawag. Tapos sabi ni Kuya na nakilala ko, doon siya nagstay sa Sugipo ng 1 month. Mostly daw marami doon mga islands and then mga waterfalls. So sa south pala, ang famous sa South Jeju is mga islands and waterfalls. Sa North Jeju, ito nandito tayo ngayon, yung city, yan yung City Hall, yung, ayan, City Life. Ayan, City Life nasa North ito. And then may mga beach din daw pala na famous dito sa North. Although hindi ko pa napuntahan, pero ala, may mall. Char. Tapos ayun nga sa West and sa East, mga magagandang landscapes. So yun yung mga itutour natin, West, East. Ayan, kung tingnan mo, dito lang sa malapit lang sa amin, naglalakad-lakad lang ako, wala akong itinerary. Ayan na, parang ang laki ng Daiso na ito. No, ang laki ng Daiso, guys. Oo, parang mas malaki pa to kaysa sa Daiso sa Korea, sa Myeongdong. No, parang mas malaki pa to kaysa yung Daiso dun sa Myeongdong. Ang laki ng Daiso, guys. Iniisip ko na naman guys, ang Jeju, akala ko para na naman siyang Boracay, yung parang island. Hindi pala, city din siya guys. City na maraming beach, maraming islands. Malaki pala siya na lugar. Yan, may Baskins and Robbins. Ay, may ABC Mart. So dito sa North Jeju nga, city nga rin siya. Kung ano yung mga stores sa Seoul, parang meron din sila dito. Malaki din ng ABC Mart nila. Mas mura kaya dito or same lang? So, wala pa masyadong namimili. Nahihiya ako. 85. 69. Bulk coffee. Ay, mura lang. 2,000 lang guys. Ay, yung egg pala. Ay, yung kanilang egg muffin. 'Di ba sa Seoul, egg lang siya tas muffin. Sa kanila with a twist. Tignan mo, may palaman na ham. Try kayo natin, 2,000 lang. Oh, tara try natin. Ayun guys, na-curious ako kasi sa Seoul, ano lang siya, egg, tsaka muffin. Dito, may laman yung loob. Oh, merong ham or ano ba to? Ham or egg, ham and cheese. Ayan, oh. Mas iba-iba yung toppings. With a twist. Ito yung pinili ko, yung may spam ba to or ham and egg. Guys, ito yung mga bus stations dito. Ayan. But my YouTube is not in English. It's in Filipino. Oh. You're from Philippine.
Yeah. Do you wanna say hi to my video? Hi! Welcome to Jeju! 감사합니다. Alam nyo guys, first impression ko sa Jeju, yung mga tao mababait. Kasi kanina yung mga tao mababait. Kanina sa train station, ay sa bus station, naliligaw-ligaw ako, so naggaganon-ganon ako. Tapos may nag-approach sa akin na ano ba yung station na gusto kong puntahan kung naliligaw ako. Tapos kanina nung pagsakay ko sa bus, di ba malaki yung luggage ko. Tapos parang sabi nung isang lalaki, dito mo na ilagay ganyan kasi parang nahihirapan ako ipagkasya. Tapos ngayon naman si ate girl, ayan yung nagtitinda. Medyo nahihirapan lang sila mag-English, no? Hindi sila super sa English. Pero para mas mababait sila kesa sa Seoul. Or hindi naman mababait, mas... Hi! Parang mas approachable. Hi! Ayan, di ba? May nag-hi ulit. Parang mas sila, mas approachable sila. Hindi sila yung... Sa Seoul kasi parang mga cold yung tao na parang mga cool lang kami dito. Hindi kayo masyadong nakikipag-interact. But dito sa Jeju, parang feeling ko yung tao mas mas approachable, mas nakikipag-socialize sila. I love it. First impression of Jeju, medyo nagugustuhan ko yung ganong aspeto. Tinanong ko nga si ate, sabi ko, meron bang winter sa Jeju? Meron daw winter dito, yung sabi ko may snow? Meron daw. So parang gusto ko tuloy magstay dito ng mas matagal next time, tapos parang may snow, gano'n, no? Maraming cute, sa totoo lang ha. Maraming cute. O, diba? Tingnan mo ito, mga bagets. And guys, itry na natin. Ang nirecommend ni ate, ano bang name ng store nila ate? Bulk Coffee. Bulk Coffee. Ang nirecommend niya is iced vanilla latte. Actually, natikman ko na siya. Ang sarap, guys. Iced vanilla latte. Kasi ito yung egg muffin. Ay, charit lang. Yung egg muffin pala, yung kaninang naka-drawing sa labas, yung pala yung palaman, yung mga ham-ham. Akala ko parang nasa labas siya. Ay, wait lang, ang init. Hala, pumutok yung cheese. Ang init. Daming cute din sa, tingnan mo ito, itong dadaan. Ayan, cute din yan. Yung mga tao dito sa Jeju, parang yung vibe nila more on mas approachable, mas sa Seoul kasi siguro mga busy mga tao sa Seoul, parang medyo cold lang sila, hindi masyadong namamansin. Dito parang feeling ko yung mga tao, parang sa Philippines, 'di ba? Usually yung mga tao sa probinsya mas mga approachable, mas ganun. Pag sa Manila walang pansinan, 'di ba? Ay guys, ang ganda pala ng location. Ang gwapo nun. Ang ganda pala ng location ng Gansi Guest House. Kasi konting lakad lang, naglakad ako papuntang may City Hall area. Ang ganda pala kasi city talaga siya, oh. Ang dami mga establishments, no? Ang dami mga restaurants, ABC Mart, Pizza, Baskins and Robbins. Ito na ba yung City Hall? Hindi ko sure. Pero ang dami cute dito, tingnan mo. No? Ewan ka, unang gabi ko pa lang, pero parang mas maraming cute dito sa Jeju kaysa sa Seoul. Ewan ko, dito sa area na to, dami ko nakasasalubong, tapos makukute yung mga tao. Ba't ganon? Sa lakad-lakad lang tayo today, wala naman akong itinerary. More on, explore lang natin yung neighborhood nitoong aking hostel. Ay, or punta tayo dun sa malaking Daiso. Saan na ba yung Daiso kanina? Alam nyo guys, ang Jeju, pwede kayo magpunta ng Jeju nang walang visa. Tapos akala ko kasi ang Jeju, parang siya, parang island lang siya, parang beach. May city din pala siya, guys. Para ma-experience mo rin yung Seoul. Ayan, no, city to eh. Ang tawag mo dyan, di ba? City yan. Ang ganda. Pwede mo ma-experience ang Korea nang hindi ka nagvi-visa, guys. Nag-check ako, meron ng mga direct flights from Manila to Jeju.
Pwede naman kung ayaw nyo mag-direct flight, mag-connecting flight kayo. Manila to Hong Kong, tas Hong Kong to Jeju, ganun. Hindi na kayo mag-visa. Kasi pag dadaan kayo sa Seoul, kailangan nyo talaga mag-visa. Pero parang may experience mo talaga yung Korea. Tsaka marami ding OPA, guys. Marami ding OPA. So kung ang goal mo lang naman makahanap ng mga OPA, Jeju, walang visa. Go na, guys. This is your sign to book Jeju. Ayan na yung malaking Daiso, oh. Tsaka ang cute ng mga tao. Ito yung malaking Daiso, oh. Ilang floors to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di ba? Ang laki ng Daiso. Tarais. Sige, lakad pa tayo papunta doon. Maghahanap talaga tayo. Ay, maghahanap talaga tayo ng mga OPA dito. Guys, ang cute ng bag nila. Ang cute ng bag nila, guys. Tignan mo. Parang pa-rectangle, no? Tapos gusto ko yung friendship nila na naghuhulingan sila. Pero magtropa lang sila, guys, ha? Kasi kanina nag-aasaran sila na magtropa. Pero ganyan sila dito ka-sweet, no? Gusto ko yung ganyang klase ng friendship. Pero natutuwa talaga ako sa bag nila. Paano? Pa-rectangle. Rectangle yung bag nila. Nakakatawa. Ba't ganun yung bag nila, no? Ang cute. Ay, okay din pala yung neighborhood nga nitong hostel ko. May mga cafe-cafe. Tapos may mga boutique shops lang sila, oh, mga ganyan. Maraming tao. City center ba ito? Ayun, daming OPA dun. Ay, sige, dito tayo, guys. Parang, tignan nyo. Oh. Akin yung tumingin, ha? Akin yung tumingin. Walang mga aga. Yung nasa gitna. Charot. Ay, no. Kita na yun, guys. Nakita nyo yun, guys. Hinabol pa nila ako para mag-hi. Ganun ka-friendly yung mga tao dito sa Jeju. Natutuwa ako sa kanila. Parang gusto ko nang tumira dito. Nakita nyo ba yun, guys? As in, tumingin pa sila lahat para mag-hi sa akin. Ganun sila ka-friendly. No, natutuwa ako sa mga taga-Jeju. Ang friendly nila. Pag nakikita nilang may nagbablog, parang gusto nilang sumama. Sa Seoul kasi, pag may nakikita sila nagbablog, parang ayaw nilang kasama sila sa vlog. Dito sa Jeju, yung mga tao parang game, parang mga Pilipino. Di ba yung mga Pilipino, bida-bida tayo, gusto natin kasama sa camera. Parang ganun sila dito sa Jeju. Natutuwa ako, ha. First impression ko sa Jeju, gusto ko na yung mga tao. Parang gusto ko magkaroon ng jowang Korean, pero taga Jeju. Specific yung gusto ko kasi I like their personality. It's giving approachable. Ito, marami ditong mga maghanap tayo. Ayan. Ayan. Sorry. City life. No, parang city life. Explore lang natin yung neighborhood. I like, Ayan, ganito yung buhay ng mga taga Jeju. May mga ganito dito sila, maliliit na stores. Feeling ko yung area na to, more on mga pang kabataang Korean, no? Di ba parang Hongdae nila to? Hindi ko alam kung anong tawag sa area na to eh. Basta parang nasa city center kasi tayo. Ay, ayan. Oh, from 5,000 to 30,000, oh. May mga ukay-ukay sila, oh. Tignan niya. Oh, di ba nanlalaban? Aminin niyo, nanlalaban yung pormahan. It's giving meron tayong lalaban ng mga outfit shows. Di ba? Ayan, oh, yung mga, kung mahilig kayo sa mga shopping, may enjoy nyo pala din dito sa Jeju. Marami din pala silang mga ganito. Momo. Ayan, oh, cutie, lang. Shops. Ay, ang dami pang shopping dito, oh. Mix zone. Play in the box. Ang nasa isip ko talaga ang Jeju, parang island. Di ba kasi Jeju Island? So parang feeling ko beach lang siya, tapos parang
Hindi pala guys, marami ding mga ganito. Yung mga may experience nyo sa Seoul, sa Busan, parang meron din pala dito sa Jeju, tapos wala pang visa, no? This is your sign. This is your sign to book the Jeju flight. Charing. And use my code. Wala akong code sa flight, guys. Sana nga meron eh. Paging Airlines. Charot. Ayan. Ayan, no? Tignan nyo, guys. Ang dami nila mga shopping stores. Premium Esports, second floor, oh. Ayan. Ay, ang dami yung napanalunan. Nanalo si Kuya ng maraming stuffed toy. Ayan, oh. Ayan. Rinko Club. Cute. Yan. Usually kapag first day ko sa isang lugar, wala ako masyadong itinerary, no? Lakad-lakad lang ako, feel ko lang yung lugar. At masaya kasi yung parang maglalakad ka sa lugar na wala kang alam. Alam mo yun? Huwag kayong matakot. May mga nagme-message sa akin na natatakot sila mag-solo travel. Guys, may Google Maps. May Google Maps. Meron namang mga, ano ba, may Naver Maps. Kahit aralin nyo lang yung basic na Google Maps, hindi naman kayo mawawala. Kung mawala kayo, lakarin. Charot. Ito nga, naglalakad ako, hindi ko alam kung saan ako naglalakad, pero hindi ako natatakot kasi meron namang Google Maps, makakabalik naman ako anytime. So, kung saan ko lang ma-feel, kung saan lang na-feel ng utak ko, okay, dito tayo sa left, okay, dito sa right, ganun. Parang feeling ko kasi it's a good way to experience a place, yung pag maglakad kayo, no? Mas nafe-feel nyo kasi yung place pag naglalakad kayo, eh. May cutie dun. Ayun, no? Naka-green. Ayan, may mga samgyup ba ito? Parang. Medyo madilim na dito, no? Lakad pa ba tayo dyan? Or balik na tayo dito? Ay, ang mura ng chicken 1.9 lang. 900 lang? Yung 900 is mga 40 pesos lang yan. Ang mura naman dito. O, 1.9 lang. Mga 80? Magkano yung 1.9? Mga 90 pesos, ganyan. No? Mura lang dito sa beer, ano na to? Beer house. Beer house. Matawag sa ganun. Beer store? Hindi. Parang bar na lang. Bar. Cute. Ang gwapo ni Gerald. So parang ito yung City Hall, no? And then, may mga stores and nearby. Ayan lang, oh. Cutie-cutie lang siya. Loving it, no? Do you like it? Love it. So guys, if you also want to visit pala yung place na to, search nyo lang Jeju City Hall, no? Kasi hindi ko rin alam yung name ng area, pero nag-search lang ako ng Jeju City Hall, tapos sa harap ng City Hall, ayun. Doon yung makikita itong mga cute na mga shopping stores, mga restaurants, ang dami mga samgyupan. At parang puro mga locals ang kumakain. No? So baka isa sa mga favorite tambayan ng mga taga Jeju ang area na ito. Kasi pag nakita niyo yung malaking Daiso sa tabi ng City Hall, yun na yun. No? So ayun guys, I think that's it for today muna, no? Kasi first day pa lang naman natin dito sa Jeju. Meron nagkaroon lang ng mishaps noong ating pagsakay ng bus, no? Naligaw-ligaw tayo. Pero nabawi naman ng mga friendly people of Jeju, no? Itong naglalakad tayo sa gabi. Maglalakad-lakad pa ako pero itatapusin ko na muna yung vlog kasi parang mahaba na masyado at palubat na rin yung camera ko. Tomorrow is magtutour tayo. We will explore the eastern side of Jeju. So abangan natin. I'm so excited to explore yung mga landscapes, yung mga nature, mga magagandang views dito sa Jeju. So abang-abang tayo tomorrow sa ating Eastern Jeju Tour. So maraming salamat sa pagsama sa akin. At again guys, walang visa dito sa Jeju, no? Kung gusto niyo mag-Korea at nahihirapan kayo kumuha ng visa, Jeju is the key, alright? So more Jeju vlogs coming soon. Thank you for watching and I'll see you again on the next one. Bye-bye!